Nathan's POV. I don't understand, Nathan. Anong sinasabi mo na mula ngayon? Di na kami pwedeng pumunta ni Angelo dito hanggat walang go signal mo. Ang tanong ni Steven. Hina mo naman pumake up, Steven. Eh di malamang, may babae nang pumupunta dito kaya ayaw na tayong papuntahin dito ni Nathan. Ang sabat naman ni Angelo. What the? Huwag mong sabihin na papayag mo si Miss Carr na makipag one night stand sa'yo. Ang tila gulat na tanong ni Steven. Umiling-iling naman ako pero hindi ko maiwasang hindi mapangiti. Dahil hindi lang one night stand, nasundan pa ng isa. Shit, nangisi yan. Tatanungin kita, may nangyari na ba sa inyo ni Miss Carr? Ang chismoso din itong ni Steven eh. Saka bakit ba? Ganda-ganda ng pangalan niya eh, Scarlett Rodriguez. Yes, alam ko na ang buong name niya. Dahil nung iniabot ko sa kanya ang cellphone ko para ipalagay ang number niya, nilagay na rin niya ang apelido niya and then chinek ko siya sa social media at natuntun ko na siya ngayon. Yun nga lang hindi na siya active sa pagpo-post pero at least may alam na ako tungkol sa kanya. And the night we shared, ewan na lang talaga kung di niya ako babalikan. Umiling ulit ako pero hindi talaga may tago ang mga ngiti ko. Pwede ba hindi Scar ang name niya? Scarlett. Ang pagtatama ko kay chismosong Steven. Wow, ibang level na yan. Alam mo na rin pati ang real name niya? Pero may nangyari nga sa inyo. Shit, ang chismoso talaga. Para ka talagang tanga, Steven. Malamang, paano niya nalaman ang real name niya? Ang sagot naman ni Angelo kay Steven. Para ka ring tanga, Angelo. Pwede namang malaman ang buong pangalan ng isang tao nang di nakikipaganon. At nagtalo nga ang dalawang gago. Habang busy sila sa pagpe-PlayStation habang ako na may parang tanga dito, hawak ang aking cellphone at tinihintay na mag-text back siya sa akin. Sinendan ko siya na message kanina at ang sabi ko, i-text niya ako kapag nakauwi na siya sa bahay niya. Sana lang replyan niya ako. Ayaw niya kasing magpahatid eh. Di ko na lang pinilit at baka mawala pa sa mood. Okay naman na ang pag-alis niya kanina. Nag-kiss pa nga kami sa lips bago siya hinayaang umalis. Nagbiro pa nga ako sa kanya. Ang sabi ko, kailan niya ako invite sa place niya. Pero hindi biro yon. Gusto ko talagang malaman kung saan siya nakatira. Tanging ngiti lang sinagot niya sa akin. Pero malay mo, sa susunod malaman ko rin. Nalaman ko nga yung full name at cellphone number niya eh. Yung address naman niya ang susunod na aalamin ko. Hanggang sa nagawi ang tingin ko sa dalawa at nakatingin pala sila sa akin. Shit! Tinamaan si Mr. Nathaniel Torres. Ang sabi ni Steven na ngayon ay tawa ng tawa at tumawa rin naman si Angelo at ngayon magkasundo na silang dalawa. Sabay na silang tumatawa. Halatang inaasar ako ng mga apo. Ah, ganon? Sige! Ewan ko na lang kung matuwa pa kayo sa susunod na itatanong ko. Nagpa siya akong tanongin sila about business matters habang nagchichilak sila gamit ang PlayStation ko. Natapos niyo ba yung isang project natin? Biglang nawala ang tawa ng dalawang gago. Ano kayo ngayon? Umupo sila ng ayos pero patuloy pa rin sa paglalaro. Mamaya sa bahay tatapusin na namin. Ngisi naman ako. Alam ko na magagawa nila yon bago pa mag-deadline. Sinadya ko lang itanong sa kanila yon para medyo mabadrip sila ng konti dahil ayaw nilang pinag-uusapan ng business sa oras ng leisure. Ang lakas kasi nilang mang-asar, yan tuloy binawian ko sila at ngayon nga'y tahimik na. Tinanong ko rin si Steven kung may feedback na ba yung 3 investment company kung saan kami nag-pitch na idea pero wala pa rin daw. Siya kasi nasagot at naka-in-charge ng tagasagot sa mga email. Habang ako na may busy sa paggawa ng presentation, need ko na naman na maghanap ulit ng investor. Nathan, may nakatabi namang pera sa mga kinikita natin. Bakit di na lang yan ang gamitin natin to expand? Ang hirap maghanap ng investor. Ang sabi ni Steven. Oo nga, hindi ka ba napapagod? Naka3% na tayo sa iba't ibang company pero hanggang ngayon, kahit isa'y wala pa rin nagbibigay ng feedback. Ang pagsang-ayon naman ni Angelo. Trust me on this, guys. Hindi natin po pwedeng gamitin ang sarili nating pera. It is too risky. Yung pera na hawak natin is sapat lang just to get by our business. Kung mag-e-expand tayo gamit ang pera na yan, panigurado, kakapusin tayo sa budget. Masyadong risky. Ang explain ko sa dalawa. Di ko nga alam kung ba't ko ba ulit ina-explain. Para napag-usapan na namin to noon. Pasalamat sila at magandang mood ko ngayon. Nag-vibrate naman ang phone ko. Hindi ko pa man nabubuksan na pa-smile na kaagad ako. Nakita ko kasi lumalabas sa notification ang pangalan ni Scarlett, kaya agad kong binasa ang message niya. Scarlett, nakauwi na ako sa bahay. Thank you sa breakfast and thanks din sa basta alam mo na yun. Napangiti ako sa text niya.
Gets ko kung para sa yung isang thank you na sinasabi niya at sa tingin ko, I will get more thank yous in the near future. Agad ako nag-type ng message na para replyan siya. Me, buti nakauwi ka ng safe. Sa susunod, hindi na ako papayag na hindi ako maghahatid sa'yo. Di kasi ako mapalagay ang tagal mong mag-text. Di ko alam kung nakauwi ka na ba ng ligtas. Scarlett, ang corny mo talaga, Nathan. Kaya kong sarili ko, no? May bago na ako itatawag sa'yo. Nathan, ulaan ko, babe? Baby? Honey? Sige, kahit ano dyan, ayos lang sa akin. Napangiti ako habang nagka-type. Scarlett, asa ka naman. Ang itatawag ko sa'yo ay Cornick. Ang corny mo kasi. Natawa ako ng bahagya sa latest message niya. Kunwari pa siya. Corny raw ako, tawa nga siya ng tawa sa akin Nabigla na naman akong napatingin sa dalawa kong kasama dito. Tulad kanina, nakatingin na naman pala sa akin si Angelo at Steven. Paniguradong nakita nila ang pangiti ko habang nakikipagsagutan ako ng text kay Scarlett. Shit talaga. Ang akala ko kanina napatahimik ko na sila, pero sa itsura ng mga mukha nila ngayon, mukhang magsisimula na naman silang mang-asar. At hindi nga ako nagkamali. Humagalpak ng tawang dalawa. Malala talagang tama ni Mr. Nathaniel kay Miss Scarlett na papangiti mag-isa. Ang sabi ni Steven, Congrats pre, imbitahan mo kami sa kasal ninyo ha. Sabi naman ni Angelo. Sinimulan na naman nila ang pangasar sa akin. Scarlett's POV. Pumasok ang isang babae may bitbit na maleta at malaking backpack. Pinakilala naman ako ni Margot sa babae na bagong dating na siyang uukupa ng kwarto niya habang wala siya. Diana, ito nga pala si Scarlett. Siya yung makakasama mo and Scarlett, this is Diana. Nagsimpleng hi lang naman ako at ngumiti at ganon din naman siya sa akin. Nakakapagtaka lang. Para masyado namang maiksi ang 3 months at ang grabe talaga to sa pera si Margot. Kala mo laging gipit. Ako nga lagi nagbabayad kapag nagiinom kami. Magandang babae. Sa tingin ko'y parang newly graduate lang ng college. Mamaya ko malalaman pag nachika ko siya. Tinuro na ni Margot sa babae magiging kwarto niya. 2 ang kwarto sa apartment na inuupahan namin. Sa tingin ko mukhang mabait ang babae. Hanggang pumasok na ang babae. Nagpaalam pa to sa akin na pasok na raw siya sa room niya para ayusin ang gamit niya. Tumango naman ako. Agad naman kinuha ni Margot ang mga gamit niya at naglakad na papunta sa may pintuan. Ano Margot, hindi ka talaga magpapaalam? Ang sita ko sa kanya. Grabe talagang ugali ng babaeng to. Bigla-bigla na lang akong nilalayasan. Pasalamat siya, sanay na ako sa ugali niya. Ito na nga lang ginawa niya hindi nakakatuwa Isipin mo, bigla-bigla nagkaroon ako ng substitute roommate. Oh, nagpaalam na ako Sus, nagdahilan ka pa. Sige na, ingat ka, pasalubong Tanging nasabi ko na lang. Nakakahiya naman mukhang nagmamadali siya. Hanggang tuluyan nang nakalabas si Margot at naiwan ako dito sa sala mag-isa. Tiningnan ko yung pintuan ng kwarto ni Margot. Kwarto na pala ni Diana ngayon. Nakasarado ito. Malamang busy pag-ayos ng dala niyang gamit. Tumayo na ako at nagpa siyang maligo at matutulog ulit ako. Hindi pa ako nakakabawi sa tulog. Masyado ako napuyat kagabi. Nang dahil sa mga pinagagawa namin ni Nathan. Nagpunta na ako sa isang kwarto para huli ng aking tuwalya at agad nagtungo papuntang banyo. Nagubad ng damit at grabe, bakit ganun? Parang naaamoy ko si Nathan. Kumapit na at ang amoy niya sa katawan ko Shit, parang gusto ko ulit maramdaman ang kamay niyang humahaplos sa katawan ko. Pero agad akong umiling-iling dahil masyado na ako nasasobrahan. Binilisan ko na lamang ang kilos at nag-focus sa paglilinis ng aking katawan hanggang matapos ako sa pagligo. Lumabas na ako sa banyo at diretso sa aking kwarto at sinara ko ang pintuan. Nagbihis naman ako ng simpleng tear na t-shirt at shorts pambahay. Tapos muli akong lumabas para naman kalukin ang aking bagong roommate na si Diana. Pinagbuksan niya ako ng pintuan at tama nga, nag-aayos nga siya ng gamit. Ang mga damit na nakatiklop nasa ibabaw ng kama, nilalagay niya sa bakanting space sa may cabinet. Okay ka na ba? Ang tanong. Okay naman po. Ang magalang na sagot nito. Mukhang bata nga ata talaga. Kasi baka hanapin mo ako. Nasa kwarto ko lang naman ako. Pero matutulog kasi ako Parang nahihiya akong paalam. Dahil baka mamaya may kailangan siya maistorbo ko ang tulog ko kung sakali. Umiling-iling naman to bago maling salita. Thank you po Ate Scarlett. Sige po, tulog na po kayo. Okay na po ako. Ang sabi ni Diana. And after ng small talk namin ni Diana at bumalik na ako sa kwarto ko.
Agad akong dumapa sa kama ko para mag-cellphone. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti habang binabasa ko ang text niya at namalayan ko na lang ang sarili ko na sumagot sa text message na ipinapadala niya hanggang sa napunta na ang usapan sa kung ano man ang tatawag ko sa kanya. Okay lang daw sa kanya kung tatawagin ko raw siya na babe, baby, honey. Asa naman siya? Sa kakornihan niya, may naisip ako na siyang pwede kong itawag sa kanya. Tinype ko through text nang itatawag ko sa kanya ay cornic. Bagay na bagay sa kanya yan. Dahil pinagsama nga ang salitang corny at ang pangalan ni Nathan. Inaabangan ko pa ako ng magiging reply niya pero walang dumating. Unlike sa pagsagot niya kanina na mabilis, bakit parang tagal yata mag-reply niya ngayon? Nathan's POV. Nagsimula na namang mang-asar sina Steven at Angelo. Parang gusto ko na silang pauwiin ngayon at pagtrabahuhin ang mga ongoing projects namin kahit malalayo pa naman ang deadline. Nang bigla naman kaming nakarinig ng pagkatok sa pintuan, binitawan ko ang cellphone ko at ipinatong ko muna sa coffee table. Tumayo ako para i-check kung sinong dumating and when I opened the door, shit! Bakit nandito siya? Hiwalay na kami. Hello Nathan, I miss you. At agad niya akong kinis sa aking pisngi na hindi ko naman napaghandaan. Di tuloy ako makaiwas sa aking pagpasok sa loob pero this time napigilan ko ang binabalak niya. Agad kong hinarang ang sarili ko para hindi siya makapasok sa loob. What do you think you're doing here? I just told you, I miss you. Napailing-iling na lamang ako. She just wants some good shit and I'm not willing to oblige. May dala pa siyang maleta at hindi pa nga niya pinalitan ang kanyang pang stewardess na uniform. I told you, kung ano man na meron tayo noon, tapos na and you are not allowed to be inside. Can you please go now? Ang pakiusap ko sa kanya. Sumili pa siya sa loob na para bang hindi niya napansin ang sinabi ko sa kanya. Oh, I see the boys are here kaya hindi po pwede. No, Plexi. Kahit wala sila dito, hindi po pwede. Natigilan siya sa sinabi ko. Yung kaninang nakangiting face niya ay parang bula na biglang naglaho at ngayon nakataas na isang kilay niya at pumamewang pa. Seryoso ka? Tinatanggihan mo na ako? Bakit ba iba na bang nakamot sa'yo? Di ko siya sinagot sa tanong niya. Sinarado ko na ang pintuan ng unit ko at binuhat kong maleta niya papunta sa tapat ng elevator. Pinindot ang button pababa. What the hell, Nathan? Talagang pinapaalis mo ko? It's better this way, Lexi. Besides, baka magalit yung boyfriend mong pilot kapag nalaman niyang pinuntahan mo ko. Yes, she is a cheater. Ginawa niya akong side hustle pero ang totoo, may boyfriend pala talaga siya. Paano ko siya nahuli? Simple. Through social media. May isang kaibigan siyang nag-post ng mga pictures sa isang event at tinag siya. When I checked lahat ng pictures niya, katabi niya ang pilot na yon. And when I checked the pilot profile, picture lang naman nilang dalawa ang bumalaga sa akin na may nag-kiss pa. So that's the end. I told you before, hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Lies, lies, lies. Hindi na ako naniniwala sa kanya. Hanggang bumukas na ang elevator at agad kong binuhat ang maleta niya at nilagay yon sa loob. I can't believe you. Why are you doing this? Tinatanong pa talaga niya kung bakit ginagawa kong lahat ng to. Lexi, I told you I'm monogamous. Ang hindi ko trip. Kung ano man ang trip na meron ka, trust me, it's better this way. And I told you before, that pilot is obsessed with me. Wala kaming relasyon. And naiintindihan kong pinanggagalingan mo. Please, maniwala ka. Ikaw ang gusto ko. At hinaplos pa niyang dibdib ko na parang inaakit ako. Akmang sasara ng elevator pero agad kong pinindot ang hold dahil di pa siya nakasakay sa loob. Please, just go. Sabi ko sa kanya at ayoko nang pakinggan pa ang mga nonsense niyang sinasabi. Pero wala akong pupuntahan. Akala ko pa naman, makakapag-stay ako dito ng 2 days? Isa pa yung naiisip mo. Pakiramdam ko, ginamit niya lang ako para may matirahan siya ng libre every time na magkaka-off siya dahil mga ilang days lang back to work na siya. According sa kanya, hindi raw applicable sa kanyang mag-rent or bumili ng place dahil most of the time ay nasa loob siya ng eroplano. Just book a hotel kagaya ng ginawa mo noon and please don't come back. Ang harsh mo naman. Sige, aalis ako ngayon pero promise me mag-uusap tayo. I will send you the details. What? Ang kulit din ito ni Lexi eh. Umiling-iling ako. Please? Ang muling sabi niya at hinimas-himas ang braso ko. Ang kulit talaga. Okay, usap lang ha. Pero di ka na talaga po pwedeng pumunta pa sa place ko.
Ang sabi ko na lang para matapos ng usapan, and thank God, sumakay na rin siya sa elevator. Thank you, Nathan. Ang pahabol na sabi pa niya bago tuluyang sumara ang elevator. Napapailing na lamang ako sa kakulitan niya. Medyo sumakit tuloy ang ulo ko. Kailangan ko na sigurong matulog dahil puyat ako kagabi. Naglakad na ako pabalik sa loob at muling bumalik paupo sa sofa habang dalawa kong kasama patuloy din sa paglalaro. Shit, bakit ang tagal mo? Sino ba yung dumating? Tanong ng chismosong si Steven. Si Lexi. Wow! Ang halos sabay nilang lingon at sabi sa akin, shit, anong suot? Nakapang stewardess ba? Ang tanong ni Angelo. Binatukan naman ni Steven si Angelo. Malamang, kita mong yun nga yung work ng tao eh. Kung makabato ka, ihampas ko sa yung controller to eh. Sagot naman ni Angelo kay Steven. O ano nangyari? Bakit di mo kasama? Di naman ako makapaniwala sa sinasabi nitong si Steven. Bakit ko siya papapasukin dito? Manloloko ang babaeng yun. Si Angelo naman ang kumutos sa kanya ngayon. Baliw ka rin eh. Alam mo nang cheater yung tao tapos papapasukin pa dito ni Nathan. Tsaka may Miss Scarlett na si Papa Nathan. Hindi niya na kailangan si Lexi na laging wetty. At nagtawanan ang dalawang gago. Habang ako naman ay tahimik na pinapanood lang sila sa simpleng kasiyahan nila. Mamaya kayo sa akin pag uwi nyo. Ilang beses ko kayong ipa-follow up sa progress report ng bawat projects na hawak ninyo. Hanggang naubos ang tawa ng dalawang gago at muli, nagsalita si Steven. Alam mo kung ako sa'yo, hahayaan kong si Lexing pumunta-punta dito. Ano naman kung may boyfriend siya? Hindi mo na kasalanan yon. Siya ang pumupunta dito, ikaw ang pinupuntahan. It is a big flex. Ngumisi ako bago ko sagutin ang walang kwenta niyang suggestion. Kung i-record ko kaya lahat ng sinabi mo ngayon lang at ipadala ko sa girlfriend mo, big flex pa kaya yon? Shit naman ito, hindi mabiro eh. Wag ganun, magagalit sa akin yun. Hirap-hirap pa naman suyuin ng jowa ko. Yan ang sinasabi ko, duwag din eh. Alam na ngang mali, gusto pang gawin. Panay naman ang halakhak ni Angelo. O ano ka ngayon? Gusto mo pang i-normalize ang cheating ha? Tuturuan mo pa si Nathan, takot ka pala sa jowa mo eh. Sabi ni Angelo kay Steven habang patuloy pa rin sa pagtawa. Joke nga lang yun, kulit nyo. Ang parang naiiritang sagot ni Steven. Lakas mang asar talo naman. Mabuti pa umuwi na kayo at need kong matulog. Masakit ang ulo ko eh. Sabi ko sa dalawa. Tapusin lang namin tong isang game. Sagot ni Steven. Okay, pasok na ako sa kwarto. Pakiligpit na lang yan tas pakisarado ng pinto kapag lumabas kayo. At tumango naman ang dalawa. Kinuha ko ang cellphone ko na nasa coffee table at tumayo na para pumunta ng aking kwarto. Humiga na ako sa aking kama. Shit, parang naiwan ang amoy ni Scarlett dito sa bedsheet ko. Sininghot ko pa yung unan na hinigaan niya. I love her smell. Hinahanap-hanap ko na kaagad. Umayos na ako ng higa at binuksan ang aking cellphone and holy shit, di ko pala siya na-replyan sa huling message niya sa akin. Scars POV. Tinype ko through message nang itatawag ko sa kanya ay Cornick. Bagay na bagay sa kanya dahil pinagsamang salitang corny at ang pangalan niyang Nathan. Naabangan ko magiging reply pero walang dumating, unlike sa pagsagot niya kaninang mabilis. Ba't parang tagal ng reply niya ngayon? Hay nako. Ba't man parang atat na atat ako sa message niya? Mabuti pa i-charge ko na tong cellphone ko para pagkagising ko, full charge na ulit. Tumayo ako para kunin ang charger sa drawer sa cabinet ko nang bigla ako nakareceive ng text galing kay Margo. Pakiingatan yung bahay natin habang wala ako. Huwag kang magdadala ng mga lalaki dyan ha. Tsaka maglinis ka rin pag may time. Ayos ah. Bakit ganito to makatext sa akin? Parang ang dating tuloy, napakawalang kwenta kong roommate. Di naman ako pabaya pagdating dito sa bahay. Sinisigurado ko naka-switch off lahat ng ilaw. Nakabunot lahat ng saksa at higit sa lahat naka-off ang gasol bago ko lumabas. Pangalawa, ano yung sinasabi niyang huwag ako magdadala ng lalaki? Never pa ako nagdala ng lalaki dito kahit kailan. Bakit naman kaya niya nasabi yun? Samantalang binubuyo pa nga niya kung jowain ko si Nathan. Di ko maintindihan talaga ang ugali ng babaeng to. A little bit psycho talaga. At yung pangatlong sinabi na maglinis daw ako, mag-time, medyo may tama naman siya eh. Medyo tamad ako maglinis, once in a blue moon lang. Damitan ko nga sobrang gulong-gulo eh. Tinutupi ko naman, kaso nga lang minsan, kapag uhugot at pipili ako ng damit, muling nagugulo. Okay lang naman siguro yun. Hiwalay naman kami ng kwarto eh. Kapag sa sala naman, malinis naman dahil kailangan araw-araw maglinis.
Bahala ka dyan, di kita re-replyan. At kinuha ko ng charger para ma-charge nga ang cellphone ko. Bumalik na ako sa kama para muli akong mahiga. Pinikit ko ang aking mga mata. Bigla naman akong napamulat ng aking mga mata. Sa dami talaga na maaalala ko, yun pa. Kahit kaliligo ko lang parang naramdaman na naman ako ng init. Shit, sa mga oras na ito, ay talaga nga namang tandang-tanda akong sarap na ipinalasap sa akin kagabi lang nangyari. Maaga pa at usually naman. Gabi lang ako nagbubukas ng aircon pero sa case ko kahit maaga pa, kailangan ko nang buksan dahil nagsisimula na namang mag-init ang katawan ko. Nasobrahan ka na yata, kailangan ko ng malamigan. Kinuha ko na ang remote ng aircon at ini-on ko yon. Muli kong pinikit ang aking mga mata at pinipilit ang sariling wag mag-isip. Pero shit, talagang kusa nga nagfa-flashback yung mga ginawa namin kagabi. Dinilat ko ang aking mga mata. Paano ko makakatulog nito ngayon? Hindi nga matahimik ang kalooban ko. Umupo ako sa kama at nag-isip ko ano nga bang dapat kong gawin para makatulog na kaagad ako. Tumayo ako at muli kong kinuha ang cellphone ko. Hinugot ko mula sa pagkakasaksak ang charger. Mabuti pa mag-cellphone na lang ako habang nagpapaantok. Bigla naman tumunog at napangiti ako na makita ko sa notification kung sino nag-text. Muli akong humiga sa kama bago ko binasa ang text message niya. Nathan, galing nga, naisip mo yon? Ang witty naman ng joke mo para sa kanya. Witty raw ang joke ko. Samantalang ako naman dito ngayon, wetty na ang feeling. Witty daw pero parang hindi ko naman naramdaman na nagalingan siya. Sa tagal niya mag-reply sa isip ko tuloy baka nag-google pa siya na isasagot niya sa akin. Bigla naman dumating ang message galing sa kanya. Nathan, sorry pala hindi agad ako nakareply sa'yo kanina ha. May kinausap lang ako. Me, business or personal? Shit, huli na ma-realize ko kung bakit ganun ba ang tanong ko. Nathan, both. Explain ko sa'yo bukas sa dinner date natin. Wait a minute. Anong sinasabi niyang dinner date? Wala naman kaming napag-usapan na ganun. Scarlett, Nathan, stop. I know what you're doing at hindi nakakatuwa. Tuloy nang nawala ang antok ko dahil sa pinagsasabi nito. Nathan, totoo naman, may dinner date tayo bukas Scarlett, wala akong natatandaan na may pinag-usapan tayong ganyan. Kaya nga ito ngayon, pinag-uusapan natin. I'll just text you details about the reservation natin, Scarlett. At nakapagpa-reserve ka na agad. Yes, come on, I wanna see you again. This is getting too far. Maling-mali talaga na pumayag ako ulit na sumama sa kanya. Wala na. Na-defeat na yung meaning ng one night stand. Supposed to be ang nangyari sa pagitan namin pang one night lang. Pero hindi yun ang nangyari. Naulit pa ang pagsama ko sa kanya hanggang sa eto ako ngayon. Naging ka-textmate ko na siya. At nag-aaya pa siya ng dinner date bukas. Shit, anong gagawin ko?